Ika na kumusta gabayong adlaw kaninyong tanan. Nining adlaw nga Miyerkules, April 30, 2025. Uban ang inyong mga tigbalita, ako si Trompeta Norbert Pagaspas. Ug ako si Trompeta Anhal Yazgo. Balitan Lokal. O karon sa mga detalye sa itong Trompeta Balita Morning Edition sa Balitang Lokal. Pipila na lamang kadlaw ni Serang Mayo nga piniliay. Apal wala pa'y nag-apply lang sa exemption sa liquor ban dito sa Misamis Oriental. Kini ang gipebalo ni Misamis Oriental Comelec Provincial Officer Attorney Carlito Ravilo sa pagiginabi sa Radyo Trompeta. Gumikan sa maong sitwasyon, mahulog na tarang establishmento, mahibong sakop sa balaod alang sa liquor ban. Nasairan nga base sa Comelec Resolution number 11057, exempted sa liquor ban ang mga hotels, resorts, restaurant sa guban pang mga establishmento nga gi-certify sa Department of Tourism isip tourist-oriented o mga negosyo nga nag-cater sa mga langyaw nga turista. Para mga nahisgutan, mamahimong ma-exempt lamang sa liquor ban kung nag-apply alang sa exemption o basta doon ay written authority. Dugang sa opisyal nga dini sa Misamis Oriental kung kaniadto dagga na nag-apply, apan sa pagkakaroon, wala pa nag-apply alang sa exemption sa liquor ban. Laay exemption na katong mga establishments na nag-cater sa katong mga foreigner. Labi na ka ng mga hotel. Dili pa na sila mo appeal sa atong kalihukan sa elections. So, they are exempted. Pero kinahanglan mag-apply sila. Kini ang hotel, ang ilang mga parokyano o ang namuyo dari mga foreigner, wala sila pakialam sa atong election. So, pwede sila ma-exempt sa kanang liquor ban. So far, wala pa may nag-apply. Wala may mga foreigner kahit karong mga panahon na. Kaniadto na ay daghan. Pero as of now, wala kayo nag-apply. Kung wala mag-apply, insakto, tanan sila covered sa prohibited nga kanang pagpamaligya o ilimnon nga makahubog. Ang pamahayag ni Comelec Provincial Election Supervisor Attorney Carlito Ravilo sa pagiginabi sa Radyo Trompeta. Nasaran ng liquor ban magsugod karong Mayo 11 hangtod 12 nining tuiga. Din gidali ang pagbaligya, paghatag, pagtanyag, pagpalit, pag-alagad ug pag-inom sa ilimnong makahubog ni bisan 15 nga tao dinhi sa Pilipinas. Balitang National. Sa Balitang National, gidasig ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang bagong miyembro sa Philippine National Police kon PNP nga magserbisyo nga adunay integridad ug kaisog. Giklaro sa Pangulo nga kinahanglan adunay sila makita nga adunay prinsipyo nga kapulisan nga magatubang sa nagkarayang pagsulay. Kini ang gipamulong sa Pangulo atol sa graduation ceremony sa Philippine National Police Academy kon PNPA sa Sinaglawan Class of 2025 dito sa May Silang, Cavite. Hindi biro ang inyong pinagdaanan. Hindi rin biro ang inyong tatahakin. As public servants, we know that the path ahead is not always easy. There will be times when ideals and reality will seem to pull you in different directions. There will be moments that will test your principles and your convictions. But whenever those days come and doubts creep in, remember who you are and why you chose this path. Ang pamahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. atubangan sa 206 ka mga bagong police lieutenants, iyang gi-challenge nga magpakabuhi kanunay sa sumbanan alang sa pagserbisyo sa katawhan. Iyaw sa mga ipahimangnuan nga kinahanglan adunay makita sa komunidad o mabati ang presensya sa balaod. Gipangunahan sa Presidente ang pagpanghatag sa diploma, lagip na ang Presidential Campilan Award sa class valedictorian na si Mark Joseph Vito nga taga Gloria Oriental, Mindoro. Our country and our people continue to face trials and hardships, but as law officers, you are here to help overcome those challenges through service, honor, and justice. Ang pagdasig ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. International. Nahulog ang usa ka US FA-18E jet fighter gikan sa US aircraft carrier nga USS Harry Truman ngadto sa Red Sea.
dito sa tunga-tungang sidlakan sigon sa US Navy. Dasara nga nawadan sa balanse ang duha ka mga sailors sa dihang ilang gitowing sa hangar ang fighter jet sa dihang nadigyas gumikan sa kanit nga paglihok sa career. Nakaambag ang usa ka sailor nga gikan sa pilot seat sa Super Hornet nga sabaran samtang luwas usab ang laing sailor nga nagdadrive sa traktor nga mao'y gigamit sa paggatowing. Lakip sa pagkahulog sa Red Sea ang nasangpit na traktor. Ang jet apil sa Strike Fighter Squadron 136. Ang nahulog nga fighter jet nagkantidad og 70 milyones dolyares og gisugda na ang investigasyon kalabot na sa insidente. Matud pa ang USS Harry Truman nakadeploy na sa Middle East. Pipila ka bulan aron pagpalikon sa military operations batok sa Yemen-based Houthi rebels. Aircraft carrier, a $70 million fighter jet going overboard in the Red Sea, crew members jumping to safety. The Navy says an F-18 fighter jet was being towed out of a hangar on the USS Truman when the crew lost control. The plane and the towing tractor both tumbling overboard, sinking to the bottom of the sea. One crew member was on the plane, a second on the tractor, both of them escaping at the last moment. One sailor suffering a minor injury. Si Triple Alt sa iyang pagtaho. Bueno, mao kato ang kumpletong detalye sa atong Trumpeta Balita Morning Edition. Ringadlaw nga Miyerkules, April 30, 2025. O ba ninyo mga tigbalita? Ako si Trumpeta Norbert Pagaspas. O ako si Trumpeta Anhal Yazgo. Salamat o kabayong buntag Northern Mindanao.